Sa muli kong pagbisita sa isla, halos hindi mo na mababakas ang madilim na yugto na sinapit nito. Dumaragsa na muli ang mga turista sa Siargao at mga kalapit na isla. Sa sentro ng bayan ng General Luna, may kainang malaki ang naging papel pagkatapos ng bagyo. Ang restaurant at hostel owner na si Lori Miculob, nasa Davao nang tumama ang bagyong Odette sa Siargao. So nakikita ko lahat sa CCTV, yung mga movements, for example. Kasi yung CCTV namin may audio eh. So naririnig ko yung mga sigawan nila, naririnig ko yung word ng mga dogs ko, parang nagpapanik, pabalik-balik sila, hindi nila alam saan sila papunta. Kasi yung hangin talaga, sobrang lakas. Kung naghahawak kamay tayo, di kita makikita. At saka baka malipad ka. Ako, baka matumba ako. Ganun kalakas. Napinsala man ang kanyang hostel. Ipinagpapasalamat ni Lori na dahil sa konkretong mga haligi nito, nailigtas ang kanilang mga guest at kabarangay. Kabilang na rin ang kanyang mga alagang aso. Wala na akong pakialam dun sa mga bagay-bagay. Basta sa akin lang, alam ko lang na okay sila. Kaya nung dumating ako dito talaga, sinecheck ko lahat ng mga kaibigan ko kung okay ba sila. Lahat ng pinapahanap sa akin na tao, ng mga parents nila, as much as possible talagang pinapahanap namin. Hindi na kami nakakatulog ng maayos noon. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas ko. Dala-dala ang mga pagkain at iba pang tulong, agad bumiyahe pa Siargao si Lori at kanyang mga kaibigan. Noong marami ang paalis ng isla pagkatapos ng bagyo, sina Lori ang mga unang nakabalik at piniling manatili rito para magbigay ng tulong. Nung umabot ako sa north, nakita ko yung length ng devastation ng bagyo. Parang feeling ko hindi enough yung dala namin. Kawawa sila masyado. Kaya hindi namin alam saan kami magsimula mag-give kasi parang konti lang man dala namin. Uy, kawawa man sila masyado. Kaya wala kaming right para magsabi na pagod kami. Kasi sila, hindi namin pwede ipakita sa kanila na walang hope. May hope pa. Basta magtulungan lang talaga. Kasama ang Puso Foundation, isang grupo ng mga PhilAm na nabighani rin sa Siargao. Naging sentro ng pamamahagi ng tulong ang nasirang restaurant ni Lori. Nakita nila ang isa pa sa mga pangunahing pangangailangan sa isla. So may nagkaroon ng period na talagang puro relief operation, no? Para hindi lang mamatay sa gutom ang mga tao. You needed like really basic. So nalampasan yon, and then you had to start rebuilding, no? Yes, so involved ka rin doon, no? So Yes. tell us about that. When we were doing relief efforts kasi we identified some of the families that were sheltering in one house. Merong mga 6, 8, 5. At that time, it was still post-pandemic, so we were concerned of their health. So ang main focus namin is at the moment, kailangan talaga agad ng malilipatan nilang bahay. So itong pupuntahan natin ngayon, isang beneficiary ng project nyo. Opo, isang sa mga beneficiaries ng Hope Reframe Project. Dito naman siya sa Barangay Union, Dapa. Ano nangyari sa bahay niya dati? Nung nakita namin siya, nakatira sila sa old pig pen na warak-warak na. Tapos nung chinek namin kung how they are, nakita namin na ang kanilang sleeping quarters is made of chicken coop. So parang ang hirap naman nung parang nagko-coop up lang sila sa isang parang banukan para lang matulog. So ito na. Ito na po. Okay. This is a family of 5. Si Hello. Ate Daday, Kumusta? Kuya Jeff. Howie.
Kumusta? Mga anak nyo? Oh, wow. Hello. Actually po, nung pag-endorse namin sa kanila nung bahay, mga ilang minuto lang, nanganak si ma'am. So it was really a buntis kayo blessing. nun? Opo, Oh it was my. really a blessing na natapos agad ang bahay. Meron na silang mapagtitirhan agad. Ang sanggol na ipinanganak pagka-turnover ng kanilang bahay Hulyo nitong taon. 3 buwan gulang na ngayon. Usually po, ang bahay na binibigay namin is 20 square meters. Meron siyang isang bedroom. But, syempre, meron naman po kasing mga beneficiaries na maliliit lang lugar. So, we just try to maximize ayon lang sa area nila. Ang sobra naman po na materyales, kasi meron na po siyang allocated na materials and labor. So, nilalagay na lang namin ng second floor. So, now, meron sila, ang ginawa nila, meron sila ditong sala, may kusina, tapos sa taas naman mga kwarto, at saka ng kwarto nila, at saka kwarto ng mga bata. Tapos ang dirty kitchen nila nasa labas. Anong tingin mo sa ginawang bahay para sa inyo? Okay naman? Okay, sir? Maliit lang bahay namin sa dati. Gusto niyo to? Oo, sir. Bakit? Bakit? Kasi malaki na. Malaki. Na, parang, Hindi na kami hindi na kami siksikan. sisiksikan sa isang kwarto. Maluwag na. Maluwag na. Ito lang yung kwarto namin. Ito dati. Oh, ito dati. Ito rin dati yung pwesto nyo. Ito. Oh, dati. Kaso ito lang natira. Hindi, ito yung ginawa namin tulugan. Tulugan. Tapos ng bagyo, parang temporary pa kayo. Para may tulugan lang, tapos may bubong. Okay. So kung walang tumulong sa inyo dito, doon pa rin kayo. Oh, ganun Doon pa rin. Pero may Ang pagtulong ni Lori, paraan daw niya ng pagtanaw ng utang na loob sa mga taga-Siargao. Alam ko hindi ka tiga rito, but there was something that brought you here. When I chanced upon this island, kasi I felt like it really healed me. I have so many past traumas also sa buhay ko sa city. And I just wanted to just get away from it, to the locals. Even if they don't have much, they really try to welcome you, give you kahit na konti lang ulam, mag-share sila. Sasabihan ka na, oh, dali dito, Lori, ganito, ganyan. Alam mo yung parang nafe-feel mo talagang ang welcome, which is one of our Filipino traits. Yung being hospitable talaga tayo. All along the years, parang naging pamilya ko na rin po kasi sila, Sir Howie. Regardless if hindi ko alam ang mga pangalan nila by faces, we always greet each other along the road. And also, with the Siargaonons kasi po, alam mo yung mga locals, like, sobrang napaka down to earth nila.